Hi guys, good morning. Long time no post, no video. Pero good news kasi medyo nagbabalik tayo sa mundo ng bonsai. At this time, meron akong latest. At yun ay ang bonsai pots. So, kung loobin ng Diyos, baka mag-ano na rin tayo, mag-offer tayo ng mga small bonsai pots para sa ating mga mahilig sa bonsai. Okay, so ito yung mga, share ko lang yung mga konting mga creations ko. Kagabi lang, mga stoneware clay or stoneware to. So, mas matigas to kaysa sa terracotta, tsaka mga glazed sila, no? Ilagyan natin sila ng wood ash glaze. So, unahin na natin to. Ito. Yan. So, ano siya? Pag ako kasi gumagawa ng pots, talagang gusto ko yung texture. Sorry. So, hindi ko na-edit tong video na to. Raw lang to. Ganito lang as in. Yan. So, may butas. Ayan. Next one is itong pinch pot na to. Yan. So, ang kagandahan nito, nilagyan ko siya nitong pansinin nyo itong dalawang butas na to para mas secured yung natin, yung plant or yung bonsai natin dyan. Di ba yung nilalagyan ng wire sa magkabila? Para ma-secure natin ang ayos. Ayan. Yan. Yung O, kasi meron talaga akong pottery business dati na nag-offer din ako ng mga pots for cactus and succulents. So, yun yung parang pinakang pirma ko, yung O pots. Hindi ko pa lang naayos pero yan yung pinakang tatak natin sa pottery. Ito, wala akong nailagay na tatak pero okay na yun. Nga na pala, ito yung mga ginawa ko na pang pang cactus. Pang gymno or astrophytum. Yan. So, kita nyo yung texture niya na parang parang inano ng parang bark ng kahoy. Ganda ng ng pagka-brown ng glaze. Yan, ganda ng pagkaka-brown niya. Parang talagang kahoy talaga. Or bato. 'Di ba, yung mga brown na Yan. Pero pang cactus kasi itong ganitong klase ng pot, may leg siya for the para mas okay yung drainage. Tapos yung texture niya, ini-imitate niya yung habitat ng mga cactus na parang mga ganitong dry lands na may bitak-bitak, ganyan. Tapos kailangan malaki yung bunganga niya kasi doon lalagay yung cactus. Tsaka yung mga ugat kasi ng cactus is pababa, ganon. So kailangan malalim yung nila, yung pinakang. Ito naman is yung pang bonsai to, crescent pot ba tawag dito, yung yung yan ay ganyan. Para sa mga semi cascade na or cascade. Tingin ko semi cascade yan. Na small lang, may mga shohin siguro or mas maliit pa sa shohin na mga bonsai natin diyan. Yan. So meron yung 4 na butas, so ang ganda ng drainage niyan. Meron ding paa. So, kung gusto nyo, pwede kayong mag-request sa akin. Pag-usapan natin, gawa ako ng ganyan para sa inyo. Yan. So, marami pa tayo dito. Isa-isa natin. Ito. White. Medyo may pagka-white yung niya. Yung kulay niya. Ang clay batik kasi nito, yung Thailand clay natin na stoneware, ay pagka-finish talaga siya, ay white. Ngayon, ginawa ko, minix ko siya ng local sand natin, kaya may makita kayong mga specks of dyan, ano ba tawag dun? Yung parang mga batik-batik na itim. Yan. Tapos nilagyan din natin siya ng konting iron oxides at saka yung transparent glaze lang. Yan, okay na okay yung niya, no? Yung drainage. At yan, may tatak tayo ng pots dyan. Yan. Okay. Yan. Yan. So, yung the rest nito, meron ito pang bonsai ito kasi mababaw siya. Shallow. Kaya nga lang sobrang puti nito.
konti lang yung mga yung mga black na crack din to. Medyo makapal yung glaze na nailagay ko dito. Pero okay din to. Nga lang wala akong nilagay na dito yung support ng wires para secure nung nung plant. Alin pa? Ito pa. Yan, ito. Wood ash glaze din to. So local, kumbaga to, yung glaze na ginamit natin dito is yung galing lang sa abuhan. No, akalain nyo na nagiging ganyan pala yan pagka niluto. Yan. Or pag naging glaze. Yan. 1,250 degrees Celsius na kailangan mo para mapalabas tong ganitong kulay ng abo ng kahoy. Okay, ito yung gusto ko. Gusto ko yung nito, texture nito. Yan. Tapos meron din siyang pirma ng ng ceramics brand ko. Tapos ayan, meron ding support dun sa dalawa. So yung mga maliliit nyo na bonsai dyan na pwede rito. Ang focus ko kasi maliliit kasi kung mas madaling ibenta yun, mas madaling i-release kung halimbawa ang focus mo is yung mga pang design sa mga bahay ganyan or mga mini garden. Madaling i-maintain, madaling buhatin, madaling i-dispose yung mga ganon, madaling basta maraming madali pag maliit lang na bonsai. Ito medyo pwede to pang cactus, pwede rin ito pang mini bonsai. Medyo tall siya ng konti, hindi siya kagaya ng mga shallow pots. Yan. Kaya nga lang ay kagaya ng isa ay siya may white. Mas prominent yung white color. Pero yung crack niya ay kitang-kita rin dito. Wala tong brand. Okay, next is ito, yan. Medyo nagkaroon siya ng chip dito. Siguro hindi ko na to pang personal ko lang to. Kasi yung pagka nakapatong yan dun sa kiln, dapat may nilagay akong protection sa mga paa nila. Kasi medyo maarte yung mga paa nila eh. Kasi pagka medyo may tumulo na konting glaze doon, dumidikit na yun eh. Ayan o. So ito talaga pang bonsai kasi nilagyan ko ng 2 butas dito. Yan. For the wires. Pero ang ganda ng nito, ng texture, ang ganda ng result nito. Yan. Diba? Okay, next. Ito, pang bonsai din to naman, mini bonsai din. Yan, ang ganda ng texture. Let me know kung gusto ninyo to. I'll let you know kung magkano yung price. Yan. Handmade to dito yung parang sinasabi nila na yung mga mass-produced na Tsaka syempre may artist behind this. At ako yun. Ako yung artist behind it. So malay nyo, pagdating ng araw, sumikat tayo, mga gawang Pinoy na na mga pots, bonsai pots, gawang Pinoy, di ba? Kasi sa ibang bansa talagang kinikilala yung mga yung mga pattern nila eh. Bakit hindi tayo maggawa ng sarili nating pots dito sa Pilipinas gamit ang mga yan kagaya niyan. Ito local to kasi yung ash na ginamit dito, yung glaze is yung lang dito sa Mindoro, yung nakukuhang kahoy dito sa Mindoro, yung mga anong tawag dito? Batino ba 'yon? Basta ganoon, yung kahoy na ginagamit pang construction ng mga kubo. 'Yun. Tsaka mga kahoy sa bundok-bundok ng Mindoro. Okay, ito shallow pot, pang bonsai to, kaso hindi ko nalagyan ng 2 butas dito. Okay lang, wala namang problema. Medyo may stain lang ng konti doon yung glaze. Ayan. Pero okay pa din to. Ayan, shallow, pang bonsai to. Ayan, medyo prominent yung cracks niya. Ito basic na texture, yung guhit-guhit na ganun. Parang kinalmot ng pusa. Ayan, pang bonsai din to. Yan. Guys, stoneware clay. So ibig sabihin mas stronger ito kaysa sa terracotta. Yung terracotta kasi mahina 'yan, mahinang klase ng clay 'yon, yung brown na na common na nabibili sa mga garden store diyan. 'Yun? Medyo malambot 'yun.
pag na-expose or tumagal sa element, sa araw, sa ulan, na ano yun, bumibitak yun at nasisira. Ito, kahit ito tumagal ng decades or centuries, 'di ba? Yung mga nakikita nyo sa ano na yung mga gawa ng ano mga stoneware, ano pa rin, nagiging antigo, ganyan. So, ewan ko, pagka after siguro mga 200 years at meron pa kayo nito, limited edition lang to kasi gawa ko to, handmade ko to. Hindi to yung mga mass produced na nabibili mo sa mga Japan ano. May tatak po talaga yan, ayan no. Yan. Ang daming sinabi sa sarili. Anyway, just so proud na nakagawa tayo ng mga ganito. Ito, pang bonsai din or pang cactus or pang bonsai, pero mas inano ko siya pang bonsai kasi nilagyan ko ng dalawa dito. Yan. Yan. Okay, medyo malalim siya. Siguro pwede dito yung yung cascade na maliit lang na siguro mga prem na o kaya mga ano ba yan, kadalasang mga maliliit na bonsai. Prem na at saka hibiscus. Yan. Madaling patabain ng katawan ng mga yan. Yan. Okay, last is itong pinakamaliit na to. Yan. Yan, shallow. Mababaw lang siya. May pirma ko at may dalawang butas doon. Yan. Ayan, yan yung texture niya, bilog-bilog. Yan. Di ba guys? Ayan. So guys, ayun, yung ano ko pala, yung brand natin is yung Pinoy Bonsai. Doon ako nagba-vlog dati ng mga creations ko na puno pero hindi talaga maka-update sa mga bonsai. Pero yung natin, yung pottery natin, medyo may latest news tayo about sa pottery, which is ito nga. At ang goal ko dito, kung loobin ng Panginoon, ay makapag-produce tayo ng mga quality bonsai pots na maliliit lang muna sa ngayon, mga hand carry, mga kayang iganyan sa kamay. Yan. As long as kayang iganyan, hawakan ng kamay mo. Pero wag yung yung kailangan na ng dalawang tao or yung hirap na hirap ka na sa pagbubuhat na ganong klaseng size. Hindi, ano lang tayo, maliliit lang. Para madaling madaling i-maintain, madaling galaw-galaw, Ayan lang guys, so just sharing some updates. Hindi pa naman patay ang Pinoy Bonsai. Hindi rin patay ang OPATs. Medyo na busy lang tayo sa ibang mga bagay, pero here we are again. Back to the ball games. So ayan guys, thank you and have a great weekend. Bye-bye.